Ayan. Tumayo na. Grabe laki oh. Ito po yung ginagamit yung ganador pala. Ang laki kahit. Ito. Grabe laki no kahit ang laki oh. Kasi ang laki na ng bull nila doon oh. Sadyang ang mga laki ng mga baka dito malalaki. Ayan, igutan natin. Bali, isang herd pa lang to. Grabe. Ayan. Oo. Pero nag-out kayo ng mga babae? May iba ko? Ayun, hindi pa. Medyo... Kailangan sa breeding. Sa breeding. Magandang araw mga talong TV na tayo ngayon sa Milagros, Masbate. Ako natatandaan nyo yung binisi natin sa Ibaan, Batangas na Man Farm. Tayo po ay bumisita mismo dito sa kanilang rancho. O dito sa kanilang breeding. Ito po nakikita nyo itong mga inahin ito, yung mga breeding nila dito, yung mga inahin na ginagamit nila. Kaya nagtanong tayo ng ilang impormasyon, lalong dito sa may-ari ng bakang ito. Kaya samahan nyo ako sa ating video sa ating cattle farm visit dito sa Milagros, Masbate. Ngayong araw na ito, nakikita nyo po itong mga lupa malawak na mga damo na yan. Yan po ay pag-aari ng Man Farm. Tayo po ngayon ay pupunta sa Man Farm ngayong araw na ito. At bibisita rin tayo sa kanilang rancho dito sa Masbate, sa Milagros. Unang napuntahan po natin yung kanilang bakahan doon sa showroom nila sa Ibaan, Batangas. Ngayon naman actual na pupunta natin yung kanilang mga baka mismo dito. Yan po yung mga baka na po nila nandiyan sa mga ayan, na mga almas. Saman nga po ito na sa Man Farm. Okay, ito naman. Ayan. Yung mga baka nila dito. Okay lang kaya kahit di tayo gano'n? Yan. Ito. Ayan ang mga dahil ng mga bakang ito, mga initiman. Itong Brahman ito. Ano. Para sa jersey. May mga stock sila dito, mga pagkain. Yung mga baka na dito. Sir Manuel. Apelido nyo nga po? Trias po. Trias. Yan. Si Sir, inapuntahan natin yung kanyang, anong tawag niyo doon sa ano? Stock? Ano? Parang main farm. Main farm sa may iba. Ay, parang showroom na. Showroom na mga baka. Sa Ibaan. Ibaan. Yan. Ngayon naman, nandito tayo ngayon sa sarili nilang farm na mismo dito sa Masbate. Tingnan nyo, nasundan natin siya dito. Sige, sige. Ayan, no? Masbate na tayo. Ito yung mga... Pero sir, pwede pumasok. Mababait naman yata. Okay lang? Pwede naman. Diyan sa loob na lang ako para kita natin yung ano. Kasi nakaraan hindi natin masyado makita yung mga baka. Pasok tayo sa loob. Ayan. Ayaw tumayo. Pagod. Sobrang bait. Ayaw tumayo. Ito yan ang breed nito? Mga pure Brahman pa. Pure Brahman. Imported siya o local ano na siya? Ano siya ng AI. AI. Okay. Ng JDH. Anong JDH? JD Hatchets. JD Hatchets po. Ito yung laki niya. Grabe. Ayan. Ito pa yung iba. Tingnan natin ito. Iba pa niya. Ayan. Tumayo na. Grabe laki oh. Ito po yung ginagamit yung ganador? Oo. Mga speaker bowl. Hindi na ano ng AI. Ito lang ginagamit nyo. Okay. So mostly po yung mga ano nyo pala sa AI kayo ngayon na focus. Bakit naman po? Para imported rin yung mga yung similya. Okay. Kasi medyo mahal yung pag import ng baka. Talaga. So imported na yung mga similya. Ang ginagawa nyo po para mas ano siya no? Mas quality yung talaga genetics na inaano namin. Ayun pala. Ito pala yung kumbaga sa pag hindi do pala na kumbaga ito sila na yung ginagamit yung ganador din. Parang
last resort na sila. Oo. Pag hindi na buntis, Oo. paalis na namin, pakatay na o benta na yung babae. Patining namin sa Batangas. Tapos katay na para hindi rin sayang sa pagkain pag Opo. Oo. Kaya ito pala, ba't parang iba yung ako yung nagtatanong lang ha kasi parang nakita ko parang iba yung tatak niyo nung ito nandun. yung mga ANSA, yun yung mga ANSA farm. ANSA farm. ANSA Genetics. Yung ito. Yung Itong branding na yan. Oo, Kasi branding. partner namin. Yun sa ano. Ay, ito. ANSA Genetics. Yun pala yung ibig sabihin nun. Kasi may nakita ko sa inyo yung una, hindi ganyan. Ang hero niya, ano pag... Yung man. Oo, man mismo na may ano siya, may parang crown. Oo. Okay. Dalawa pala tong inyong ano, kumbaga meron kayo sa real tapos meron kayong pinaka ano. Kay Doc Edwin Sanchez. Yun so, pala. magka-partner kami dalawa. Yun pala. Kaya pala sabi ko, may kasi nakita sabi ko, basta may nakita baka sabi ko, hindi yan sa man at yung pala ganyan din. Yung parang sa Garcia. Yan. Hindi naman, para doon din naman galing. Mhm. So, mga AI rin to. Tapos minsan, kunyari, anak nito, gagamitin namin sa ano. Para at least mataas pa rin yung genetics niya. Opo. Tapos yun, kahit galing sa labas, mga grazing lahat to eh. So, nakalpas lahat sila. Kahit ano, docile pa rin sila. Mababait pa rin sila. Parang napansin ko hindi sila ganun ka. Ano. Nakatakot lang kasi malaki. Kaya, yan, tingnan pa natin. Malalaki talaga, sobrang lalaki niya eh. Tingnan nyo. Pero itong ganitong laki ng baka may ilang taon na rin. Kaya sa... mga 4 pa lang. 4 4 pa years. lang yan. Talaga malaki pa talaga. Record naman lahat to eh. So, lahat ng ito may records. Tapos lahat may mga pedigree. Yung PBBA to, yung mga Philippine Brahman Breeders Association na certificate. So, registered sila doon. So, yun, pure na pure. Alam mo, pure siya. Matanong ko pala kailan kayo nag-start ng ganitong pagbabaka? Kasi parang, kumbaga bago pa lang narinig yung man farm eh. Kasi siguro mga 2015 or mas ano pa. Oo. Hindi pa naman kasi masyadong focus doon. So, ngayon lang nung nag-retire si dad, So, focus na kami sa pagbabaka talaga. Gusto niya talaga pagbabaka ng ano. So, doon lang nag-focus. Pero nung before pa, nag-iipon-ipon lang. Tapos may farm. Tapos konti-konting upgrade. So, yan. Hanggang sa naging ganito. Okay, nag-upisa rin pala kayo doon sa medyo, kumbaga mababa ang lahi. Hanggang gusto niyo yung naging pinakaano talaga niya. Continuous lang na pagkuha ng ANSA na bull. Yun, tuloy-tuloy. Tumaas. Tapos pag nung nagka-time na kami mag-AI, yun na, AI na. So, mas mataas pala. Pataas ang pataas lang. Invest lang ng invest sa bull na maganda. Tapos mag-manage ng genetics. Tapos yung herd. Ano lang po, tuloy-tuloy lang hanggang sa gumanda ng gumanda. Oo. Ito, siguro nakuha niyo na yung inaasam yung ano talaga. Bull. Tinan niyo, sobrang laki nito. Ito ay 4 years old pero malaki pang ilalaki nito. Ayan, tinan niyo po yung mga bull nila. Yes sir, pwede natin makita rin isang yan. Kaya napansin ko lang talaga sa mga baka nyo, kahit malalaki siya, mababait kaya nakakatakot lang talaga sabi mo yung malaki. Sobrang lalaki. Ayan. Huwag masyado magtiwala. Oo. Pag natungtungan tayo ng isa, talagang medyo nakakatakot na rin. Ayan. Ito na yung mga bull nila dito. Ito na tatawag na yung mga pure Brahman na talaga siya. Ganito ang itsura ng full Brahman. PBBA sila. So, lahat yung mga lola nila, kitang-kita mo sa ano. So, pag may bumili sa amin, makikita mo kung may mga record. So, pag bumili, pwede namin ma-check kung pwede mo ba gamitin to, kung magi-inbreeding ba to sa nakuha mong bull sa amin dati. So, maiiwasan natin pag inbreeding. So, hindi rin sayang yung pag-invest mo sa bull na mabibili mo. Kasi yung iniiwasan iba bakit nga hindi gumanda yung dahil sila nang hinayang minsan sa mga mga material sa ganito kaya nag-inbreed siya. Opo. Kaya at least yung presyo naman, yung value for money, makukuha mo rin kasi yung mapapasa niyang genetics sa herd mo, tataas eh. Tapos makikita mo rin yung paglaki mo, mas mabilis, mas malaman. Kasi yun, mas mabait. Minsan nagulat ka na kahit baka mas bate, sabi niya parang wild. Hindi naman talagang normally sa isip ng mga magbabaka. Pag sinabi mas bate, medyo matapang. Kaya yun, at least yun, medyo nababago yung na galing mas bate nga, pero docile sila. Tapos mabilis lumaki. Basta alam mo kung sino yung magandang bull na nagamit nila. Ganun po. Kaya yun yung naano ng mga kliyente namin na nakabili ng mga bulls. Yun. Maganda lumaki. Mabilis yung makabuntis dun sa mga kayang-kaya. Tapos yun, sanay sila sa grazing. Kaya hindi mahirap acclimatize sa pag yung alpa sila dun sa
May buyer kami ng mga farm talaga. Oo. So, hindi na sila masyado Nag-aalangan. adjust kagad sila Oo. na sana iba, malakas yung tuhod, parang Oo. gano'n. Normally ba ang mga ganitong mga Brahman, saan bansa kalimitan itong original Sa niya? US, sir. US talaga siya. Ah, ito na yung mga US. US Brahman. Jeans, yung Mm. V8, Mm. mga heritage yun. Yung kinukuha namin, mga similya, mga ganun po. Mm. Kasi ito, yan, sobrang ilang generations na yung mga ano pa. Mm. Siguro mga 60s pa ata sila nagsimula. So, ilang lolo-lolo na, hindi mo na Oo. mabilang siguro. Pero makikita mo pa rin sa record nila. Mm. Kaya, yun, ito ganyan kalaki. Ito, Laki nga, hindi naman sobrang to pinapatin. Oo nga, pero laki niya. Tinan siya. Siguro yung huling kilo ko bago ko isama sa ano, mga nasa 800 eh. May picture ako dun sa 800 kilos. Ang 830. 830 ang isang ganitong ano. Oo. Yun sa mga tatanong natin kasi may yung live weight po ito dahil ito pa yung ganador dito. Ano. Ito po ay sa live weight siya 830. So, yun po ibig sabihin sa inyong paraan ng paggaganito, pag-upgrade na masasabi mo na nag-successful naman yung inyong pagganot. Ito kita naman yung mga baka niyo, no. Ganun naman po. At least gusto na nila makatulong sa iba. Siyempre, tataas rin yung value ng baka nila. Pati ang presyo ng baka kasi ang mga tao dumidepende sa itsura at sa laki ng baka. Opo, ganun po. Kaya, ayun, basta makatulong sa industriya natin, sa cattle pagbabaka. industry. Oo. Kasi nang gusto ng iba, kumbaga, pag kasi mga medyo maliit ang size, hindi matagal din lumaki. Opo. Tsaka ito, at least to, mga large frame, Oo. mga ano. So, medyo malaki yung kaha. Na paglalagyan. Oo. Ayan. Sir, matanong ko lang po, nasaan po ang inyong mga, tawag nila dito, yung mga babaeng baka? Mga babae nandun pa sa grazing. Pwede natin puntahan. Okay lang. Palapitin natin. Sige Kasi po. ito yung mga bagong walay. Na, ano. Yung pala, pwede natin mapakita yung mga na, sir. Tara. Diyan ka muna, ha? May pupuntahan lang kami. Yan ang laki niya. Grabe. Walay. Ito naman ay bagong walay siya. Ilang months nyo bago winawalay sa mga Sa inay? amin, mga nasa 8 months namin ni walay eh. Kasi grazing sa amin. So, at least medyo maano yung nutrition nila doon sa nanay. Pero sinusupplementan naman na at least habang bata nasasanin sila kumain ng mga feeds, konting feeds, ng minerals yun. Para at least pag walay nila, hindi sila masyadong babagsak sa timbang nila. Yun pala. Ito po. Ito po, tingnan natin. Ito po yung babae lalaki na siya, ano? Mas marami. Hindi maganda po pati puro babae. Oo. Pero nag-out kayo ng mga babae? May iba ko? Ayun, hindi pa. Medyo kailangan sa breeding. Sa breeding eh. Saka nagre-replace pa ako ng mga at least pataas pa ulit. Okay. So, malaki pa yung space eh. Kaya wala pa ako masyadong ina-out eh. Baka maubusan kayo ng Saka yung sinusuplayan, dami din naghahanap. Yung Brangus, yung mga lalaki. Ayun, yung Brangus yung itim na yun. Ayun, yung Brangus. Medyo madilim at itim na itim siya. Ayan. Ito po yung mga nila bagong walay. Tapos pupunta natin yung kanila mga babae na baka, yung sa breeding. Wala mo siya maglakad? Ay, naku, sanay na sanay. Ito naman, ano pa nga to? Ay, ito pwede natin pasyalan. Ano ba ito? Ay, tama-tama, pinapakain. Isang herd rin to eh. Mali, parang dito, mga nasa 4 yung herd ko muna eh. Oo. Ito pala, sakto. Saan gusto mo dito? Dito na lang tayo siguro para kita yung mga mukha nila. Pwede ikot na tayo pag ganun. Pwede rin naman pumasok. Oo, ayan. Nire-repair kasi kami nung bumagyo, diba dito? Ayan. Maganda oh. Mga babae pala ito. Ito mga babae lang to. Oo. May mga anak rin. Anak. Pala may mga kasama silang anak, hindi pa yun mga walay. Ayan, ang dami. Grabe. Pagaganda. Ito pa kumbaga ito ay ano nga pala sila, may mga anak na nga pala sila no. Tatanong ko sana kung ready to breed na pala. Ang laki kahit. Ito. Grabe, ang laki no kahit ang laki oh. Kasi ang laki na ng bull nila doon oh. Sadyang ang mga laki ng mga baka dito malalaki. Ayun, go natin. Bali, isang herd pa lang to. Grabe. Ayan. Pinapasok na pala yata. Ito na yata nandun sa alpasan ba? Bali ito sa alpasan. Ayan na pala. Pinapasok na. Oo. Yan. Tingnan natin yung ano ni Sir. Kahit galing sila sa labas. Oo. Ano pa rin sila. Mababait ko. Yan. Papasok. Normally talaga pag ganitong oras pinapapasok nyo sila. Ang mga baka nyo. Kahit yung mga nandun sa ano. Pinapakain nyo dito.
umaga. O at least once a day. Ah. Suporta lang din kasi summer ngayon. Mm. Konting suporta lang sa ano natin kasi yung mga pinapagatas rin sila. So parang Mm. dalawa yung pinapakain na doon sa nanay. Ah, okay, okay. Kaya pala, pinapasok din pala nila. Kompleto rin dapat yung nutrition nila. Oo. Kaya pala ito yung mga nandito sila sa loob pala. Ayan. Ang laki ng mga inahin nila talaga dito. Kaya talagang makikita niyo yung mga baka doon na yung kaninang ano, talagang malaki talaga siya. Ayan. Bukas naman yata. Ayan. Ito yung mga baka na. May mga anak pala nga dito, mga kasama. Ayan. Nakatingin sila lahat. Ayan. Teka, para may siga. Hindi naman. Ayan. Yan lahat yan, pure breed na. Ito na mga pure breed na siya. Oo. Parang ito, hindi ba to mga nag-ano kayo? Itong red. Hindi. Mag-iiba pa siya ng kulay. Okay, okay. So paglalaki niya, medyo magpuputi-puti pa siya. Kaya. Ayan. May mga baka nila dito. So, ito po yung, ano, ito yung building nyo, ito yung bakit building. Ito po yung, ano, bagong building nyo na ginawa ngayon. Oo. Pero, sir, wala kayong planong kumbagay pumasok sa iyo, magpapatining kayo ng, ano, subok ng patining. Sa Batangas, kaya naman namin Magpapatining namin kayo pala. pero usually kasi pang breeding yung alin. Ah. Pero kaya naman namin magpatining. Papasyal daw tayo ni Sir Do sa isa naman. Boundary, yan lang, diretso. Tapos hanggang doon sa may windmill. Oo. Kaya madali Kita ba? ma-manage yung baka. Oo. Kumbaga kahit kitang-kita nyo, wala siyang bundok na pangatake. Medyo rolling lang siya para ano rin sa baka, parang exercise nila. So pag ano dun sa mga ano, matibay yung mga katawan, yung tuhod, yung mga ganun. Oo. Pero ano pong mga damo itong nandito? Parang ano siya? Ay, Pasture grass talaga sila. Mga humidicola, may mga ganun po. talaga tinatanim nyo sila dito? Opo. Kaya para pakain rin. Kasi invest mo rin sa land, land prep yung mga animals. Yung inyong mga baka pala nandun sa iba, nandun sa dulo-dulo, ano? Oo. Opo. Nandun yung iba. Oo. Tapos ito yung mga nandito. So, yun. Mga bagong walay. Oo. Tapos yung iba nandun pa rin. So, yun, sir. Sir, maraming salamat po sa inyong oras na binigay sa akin sa pagpasyal dito sa inyong farm. Ayan, sana magkita ulit tayo sa ibaan sa pinunta natin. Oo, pagyan, sir. Ayan. Ang pangalan nga po ulit ng farm niyo ay Man Farm. Ansa Genetics. Ansa Genetics. Si Sir Manuel Trias. Yan. Maraming salamat, sir. God bless. And maraming salamat po sa panood mga Talongs TV. Sana po nagustuhan nyo ang ating farm visit dito sa Milagros Masbate. Doon po sa mga gusto po magpabisita ng farm nila, pwede kayo mag-message sa akin sa aking Facebook page at dito sa YouTube channel at sa aking contact number nandiyan lang po. God bless mga Talongs TV.